Ikadalawamput-anim na kabanata, ang bisperas ng pista. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan. Bisperas, gabi o araw bago ang isang mahalagang okasyon tulad ng pista. Putahe, mga uri ng pagkain na inihahanda para sa isang okasyon. Banderitas, maliliit na bandila na ginagamit bilang palamuti sa mga kalye tuwing may pista. Kontrata, isang kasunduan sa pagitan ng dalawang panig. Silid-aralan, lugar kung saan nag-aaral ang mga estudyante. Piitan, bilangguan. Ketongin, taong may sakit na ketong, isang uri ng sakit sa balat na nagdudulot ng pagkapinsala at pagkawasak ng mga bahagi ng katawan. Tuwing ika-11 ng Nobyembre, ipinagdiriwang ang piyesta ng bayan ng San Diego. Bago pa man sumapit ang mismong araw ng pagdiriwang, abala na ang lahat sa paghahanda. Makikita ang mga bahay na pinalamutian ng makukulay na dekorasyon, magagarang kurtina, at mga antigong kagamitan. Sa mga tahanan ng mayayaman, sagana ang mga hapagkainan sa masasarap na pagkain. Tampok dito ang iba't ibang kakanin, panghimagas, at minatamis na prutas. Mayroon ding mga pagkain nagmula pa sa Maynila tulad ng serbesa, rellenong pabo at tsokolate. Hindi rin mawawala ang mga mamahaling alak mula sa Europa na inihahanda upang ipagdiwang ang masayang okasyon kasama ang mga panauhin maging sila man ay taga-ibang bayan. Upang magdagdag ng kasiyahan, walang patid ang tugtog ng mga kampana, pagsabog ng kwitis at pagtugtog ng banda ng musiko. Sa mataong lugar tulad ng bangketa, may mga arko ng kawayan, habang sa harap ng simbahan ay itinayo ang isang tolda para sa prosesyon. Sa liwasang bayan naman, may isang entablado para sa pagtatanghal ng komedya at iba pang mga palabas. Kabilang sa mga aktibong kalahok sa piyesta sina Kapitan Tiago, Kapitan Joaquin, ang inchik na si Carlos, at iba pang mayayamang mamamayan ng San Diego. Si Padre Damaso naman ang mamumuno sa misa sa umaga at magsisilbing bangkero sa gabi. Samantala, ang mga taga-bundok at magsasaka ay nagdadala ng kanilang pinakamaiinam na ani, mga gulay, baboy, manok at prutas bilang handog sa mga may-ari ng kanilang sinasaka. Samantala, sa isang lugar malapit sa tahanan ni Crisostomo, natatapos na ang pagtatayo ng isang paaralan sa pangunguna ni Nolwan. Ipinahayag ni Crisostomo sa mga manggagawa na magiging malaki at moderno ang paaralang ito, tulad ng mga paaralan sa Europa. Hinati ito sa dalawang bahagi, isa para sa mga lalaki at isa para sa mga babae. Ayon kay Ginoong A, ang arkitekto ng proyekto, magkakaroon din ng taniman ng mga puno at gulay sa paligid ng paaralan, pati na rin ng bodega at silid para sa disiplina. Sa huling araw ng piyesta, hiniling ng kura kay Crisostomo na maging padrino at magbasbas sa paglalagay ng unang bato sa paaralan. Bagamat inalok ng mga mayayaman sa bayan ang kanilang tulong para sa proyekto, tinanggihan ito ni Crisostomo at ipinahayag na siya na lamang ang sasagot sa lahat ng gastusin. Dahil dito, marami ang humanga sa kanyang kabutihang loob, subalit hindi rin nawala ang mga taong may lihim na hinanakit sa kanya.